Ito, nagreklamo mga kongresista ng NUP. Ito, maganda to. NUP. Sige, maganda to. Gusto lang nilang magparegalo? Really? Ang daming ngaw-ngaw. Sabi nila kung may bagong ebidensya daw, saka daw sila susuporta. Kapag wala daw bagong ebidensya. Puta guys, meron na bang na wala nang maraming usapan yung last? paligoy pa. Diretso sa punto Yung na. mga merits? Maiksi lang ang pag-usapan yun eh. pero diretso sa punto. Maraming kurkuro. May tiwali, may totoo. Dito, Batang sa galawan puntong nila. diretso tayo. Punto, diretso. Sige, pasok, attorney. Last topic tayo, last topic. Kakalas daw si Lapuno. Yan. Unang-una, ano ba yung NUP? Ang NUP ay National Unity Party. No, mga kabunyog, NUP. Isa siya sa mga malalaking partido sa House of Representatives. Ang pinakamalaki kasi sa Kamara na partido yung kay Martin Romualdez, yung Lakas CMD. Ang pangalawa doon, yung Partido Federal ng Pilipinas, yan yung kay Sandro Marcos. Ang pang-apat, pangatlo yata, itong NUP. Pang-apat yung Nationalist People's Coalition. Kaya mga 40 ang members nito, mga 40 rin na kongresista yan. Itong sina Ronaldo Puno. Nag-press con si Ronaldo Puno kasama yung iba pang leaders ng NUP. Ang sabi nila, hindi na sila kumbinsido, dissatisfied sila sa pamumuno sa kanila ni Speaker Budjig D. Bakit sila dissatisfied? Kumbaga, dismayado sila sa pamumuno ni Speaker Budjig D. Kasi marami daw mga issue sila, hindi naman daw pinapaabot ni Budjig D sa Malacanang, sa executive. Yung mga bagay daw na yun, seryoso yun eh. Dapat daw bilang leader nila sa Kamara, ipaabot daw yun sa Malacanang. O yan mga kabunyog, Tapos napag-usapan din yung issue ng impeachment. Ang sabi nila Puno, hindi sila bubuto dyan kung walang matibay na ebidensya. Yan yung sinasabi ni Puno. So ano kaya sa tingin natin? Ano ba itong si Puno? Oposisyon na, ibig sabihin sasama na kila Sara? Kasi parang, syempre, si Speaker Budjig di kakampi ng administrasyon yan. Kung kakalas na siya sa mayorya, pupunta siya sa minorya, sasama ba siya sa grupo nila Sara? Ng mga Duterte? Sabi niya, hindi daw sila buboto sa impeachment ni Sara kung wala naman daw matibay na ebidensya. Ano ba talaga itong si Puno? Ako mga kabunyog, mga kabayan, yan si Ronaldo Puno, kilalang trapo yan. Kilalang trapo yan mga kabunyog. Kung saan manginginabang, dun yan. Siguro lilipat yan sa Duterte pag presidente si Sara. Pero ngayon hindi yan. Hindi yan mga kabunyog. Yan si Ronnie Puno. Saka, anong nirereklamo nila? Simple lang naman nirereklamo nila. Pinanood ko yung paliwanag niya. Ganito mga kabunyog. Sabi niya, yun daw kasing mga proyekto na naaprubahan ng SAGAA, yung General Appropriations Act, dapat daw niya, dahil approve na, permado na ng presidente, i-implement na ng DPWH. Mayroon daw mga district offices ang DPWH, engineering districts. Ngayon, nagbibidding na daw yung mga district para sa mga projects. Ang ginagawa daw ng DBM, siyempre Malacanang yan, Department of Budget and Management, pag nabidding na ng district engineering offices, maghihintay pa muna ng clearance sa DBM bago i-release yung pondo. Kaya ang tawag doon FLR, for later release. Ibig sabihin, may proyekto, approve na, General Appropriations Act na, nakalusot na, pirmado na ng presidente. Ngayon, kahit pirmado na ng presidente, magbibidding na doon sa mga district engineering offices ng DPWH. Pag nabidding na, kailangan pa rin ng clearance sa DBM. Ibig sabihin, hindi i-release yung pondo. Kailangan mo ng clearance. Kaya ang tawag doon, for later release. So sabi nila Puno, itong mga NUP, bakit ganon? Dahil na-aprobahan na yan ng GAA, General Appropriations Act, batas na yan, dapat yan, wala nang anong kontrol ang DBM dyan. Dapat, ibibidding na kaagad yan ng mga district offices daw ng DPWH, engineering districts. Pag nabidding yan, may kontraktor na, automatic implement na. Bakit kailangan pang bumalik sa DBM para sa clearance? Yan yon. Pera. Yung palang issue, pera pala eh. Napakagarapal nitong mga trapong ito mga kabunyog. Bakit garapal? Di man lang nagkubli, hindi man lang nagkamuplahe, hindi man lang nagpretend kung ano man. Talagang garapalan na. Ang dahilan kaya sila dismayado daw sa Speaker ng House, kay Budjig D. Kasi hindi daw sila pinaglalaban sa Malacanang. Kumbaga, dapat daw ipaabot sa executive na mali yung ganung proseso. Unang-una, simple lang yan ang sagot mga kabunyog. Ano bang pakialam ng congressman sa implementation ng project? Sige nga, di ba mga kabunyog? Di ba executive yan? Ang project implementation, yung pag-i-execute na ng mga proyekto, i-implement na, hindi na yan trabaho ng legislative. Trabaho na yan ng executive. Anong pakialam niya doon? Di ba? Ang trabaho ng House ay busisiin ang budget. Yung National Expenditure Program. Ibig sabihin yung NEC, nagpo-propose ng budget ang executive, ipapadala sa House at sa Senate, bubusisiin. Pag nabusisi na ng House at ng Senate, ibabalik sa Presidente pipirmahan. Diyan sa ganyan, wala nang papel diyan ang Kongreso. Maliban kung interesado ka sa project dahil project mo yon. Halimbawa, ikaw yung congressman, project mo yon. Tapos ikaw ang maglalagay ng kontraktor sa project na yon, kalsada, tulay. Ngayon, pag nabidding na, ang inaasahan mo, yung kontraktor na linagay mo doon, yung tao mo na kontraktor mo, mabibigyan ka na. Mukha ngayon ayaw magbigay ng mga kontraktor kung wala pang budget talagang nare-release sa kanila. Hindi tulad ng mga dati. Di siguro umaalma ang mga congressman kasi yung mga projects na aproba na. Nakalusot na sa Kamara, sa Senado, napirmahan ng presidente. Mukhang ang gusto rin ng DBM,
Hindi na matulad nung dati na yung mga paboritong contractors ng mga kongresista, yun ang nakakakuha ng project. Tama lang naman yun eh. May say ang DBM doon. Kaya ano ito mga kabunyog, ako sa tingin ko nito, itong ginagawa nila Puno, hindi naman lalaban yan sa administrasyon. Kaya ba nilang lumaban sa administrasyon? Nag-aano lang yan, nagpapakumbinse. Ang Tama. lagay, mag-uusap na sa Miyerkules ang Justice Committee. Isusumpi na ba ang mga bank accounts ni Sara? Tsaka ni Manscarpio. Kung Bukas ang na. lagay, o bubuto kami dyan, ano ang sa amin? Sing. Commute, work, quick. Silog! Agree ka ba doon, Sir Leonardo? Naghihintay lang yan ng kwan. Sir Diba? Leonardo. Ano ito eh? Negotiating ano to? Malinaw dyan. Ano lang yan? Nagpapariglo lang yan. Sa totoo lang, syempre, mainit ngayon na isyong impeachment. Kailangan mo ngayon ang mga kongresista bumuto sa impeachment. Sumuporta sa impeachment. O, ang problema, itong mga kongresista, sumusuporta sila sa impeachment. Ang lagay yung project namin, paano, hindi nyo nare-release. Tapos ngayon, ang dami ng dadaanan. Linalagay daw muna sa for later release. Kumbaga, pupunduhan yan later. I-verify muna ng DBM. Kapag bidding na ang DPWH, nung dapat, implementation na ng project. Hindi eh. Kahit na bidding na, kailangan pa rin dumaan sa DBM, titingnan sinong kontraktor ang nanalo. O siguro i-check ng DBM, itong mga contractors na ito ay baka naman mga blacklisted na ito na contractors o baka mga contractors ito ng contractors. O, kaya sa totoo lang mga kabunyog, yan ang malungkot ng politika natin. Aray ka po. Nandito na naman itong mga trapo na to. Di ba? Nagpapariglo itong mga ito. Tinataon ngayon na may pambubutuhan doon eh. Ang mga kongresista na yan, nagni-negotiate yan. O, kumbaga, di ba sabi niya ni Puno, bakit daw yung mga projects nila for later release? O di sige, i-release na yan. O, pirmahan na yan, i-release na. O, palit yan, buboto na sila. O, yan yung, hindi naman talaga yan kakala sa mayorya. Sasama yan kay Sara Duterte kung manalo na si Sara. Sa 2028. Ngayon hindi pa yan. Hindi yan kakalas. Ha? Sa totoo lang, ang nakakadismaya dito sa mga politikong ito, yung grupo na ito nila Puno, hindi man lang nagkubli. Talagang sinabi niya, narinig ko yung press ko, napanood ko eh. Lahat ng public works projects pala ngayon are for later release, FLR. Sabi nila, dapat i-bid daw yung projects at kung may manalo, ipadala sa DBM para magdidesisyon yung DBM kung i-authorize nila yung Secretary of Public Works na mag-issue ng SARO to the corresponding district or regional district engineer or regional director for that specific project. The General Appropriations Act is an operating document. In other words, pag lumabas na sa GAA, yun na yun. No? Dapat gastusin na yun. That's the limit and that is the minimum. O, ibig sabihin, pera. Anyway, ano lang yan? Nagni-negotiate yan, bargaining. Kumbaga, ang lagay kailangan silang bumoto sa impeachment. Hindi naman yan kakala sa mayorya. Hindi yan. Sa totoo lang mga kabunyog mga kababayan, hindi yan. Kaya lang, siyempre, mukhang nakakaramdam sila na medyo talaga mahigpit ngayon. Siyempre, dahil sa mga nangyaring anomalya sa flood control, medyo nag-i-stricto ang DBM, nag-i-stricto ang DPWH. So, nakakaramdam ngayon yung mga kongresista na yung mga projects nila, prove naman na yung project na yan kasi nakalusot na sa Senado, sa Kongreso, sa BICAM, napirmahan na ng Presidente, GAA, dapat sana nag-i-implement na. Eh di siyempre, kung na-release na ang pondo ng DBM, mayroon na sila dyan. Ay wala eh. Kailangan na rin gawin ng executive yun. Kasi ang dami nga nakakalusot ng mga proyekto na naman, ang mga contractors ay blacklisted na. Kung gusto siguro dyan, masiguro ng executive na yung mga contractors na mananalo sa bidding ay maayos ang record. Kasi ang nangyari, parang nawala na ng control eh. Sabi ni Puno. Kasi dapat sana yung mga projects na yan, tuloy-tuloy na yan. Unang-una, ano bang pakialam mo? Di ba, mambabatas ka? Ibig sabihin, paggawa kayo ng batas, bakit na projects ang pinuproblema mo? Kaya Yung mga projects daw sa mga distrito, hindi daw nare-release ng pondo. Pakialam mo doon. Pondo pala yung Di ba mga kabunyog? Hindi man lang na Ang nakakaano dito, nakakasuka. Nag-press con pa siya, tapos yan yung sinabi niya. Yan yung reason niyang sinabi. Ano ito mga kabunyog? Tinataon dito sa impeachment. Kasi, shout syempre ang out gusto MC niyan, Mix Vlog. syempre ang gusto niyan, bago sila pumirma sa impeachment, ay dapat muna, anong usapan? Alright. Bunyog, bunyog, halik. Grabe rin si attorney, no? When the price is right, sabi nga nila, no? Diyos ko, Lord. Ay, grabe naman mga kabsat, no? Tapos sabi nila, bahala yung una, sabi niya, bahala yung mga members namin kung pipirma sila dyan o kaya magvo-vote sila dyan. Basta kami, pag walang bagong ebidensya, hindi kami susuporta dyan. Putragis, anong bagong ebidensya? Bakit? Meron na bang napag-usapan sa mga lumang ebidensya? Ano bang sabi ng Supreme Court? Diba? Hindi nila pinapawalang sala, meaning wala pa na pag-uusapan. Ngayon pa lang, meaning lahat, bago lahat yan.
hindi lang natalakay nung last kasi nga tinetechnical. Ngayon, gusto na naman ni Losta i-technical yung ad kauelam niya. Pero wala. Talagang binara siya ni Attorney Luistro kanina. Diyos ko Lord. Nako po. Alright, Popstat. It's already 12 midnight. Maraming salamat. Medyo late tayo nag-start kanina, alas 11. So, 1 hour, 5 minutes na po tayo nakapag live stream for today. Okay na tayo ngayon. Okay, Popstat. Kita na lang tayo. Total, may oras naman ako bukas na magla-live stream tayo bukas. At i-cover talaga natin yung plenary session dyan sa House. Especially yung hearing dyan kay Congressman Luistro. Right? So maraming salamat, Popsat. Again, shout out sa mga kasama natin. Si Sniper, kala ko alis na. Andyan pa din. Si Annalyn Ando, si Sir Leonardo, si LC Mix Black, si N-Time, si Ayam Bata, si Yuki Sawaki from Japan. Sino pa ba? At sa lahat naman nandito mula pa kanina, thank you very much. Si Allen Valencia. Ayan, andyan din. Si Elican del Carmen, Elvira G. Sino pa ba? Tingin sa taas. Nako po. O, yung magmula kanina, mga kasama ko pala mula kanina. Maraming salamat. Kahit konti lang tayo, okay lang yan. So, again, ingat mga Popsat. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Bukas po. Mamaya na pala yun. Good night. Bye-bye.